Madaming beses na akong nakakita ng mga taong nabangga o kaya nagkaroon ng bad road incidents. Sa totoo lang, nakakapanik talaga pero kailangan nating maging composed para ma-address yung mga kailangan ma-address. Whether it's medical or legal or kung ano pa man. Pero here's the thing. Aside from medical-related actions, ang daming may hindi alam kung ano ba yung mga rights nila on the road when it comes to these encounters. As a cyclist, ako personally, ang dami ko pang hindi alam. Lalo na kung ano yung mga next steps after an incident. Kayo ba? Alam nyo ba kung ano yung gagawin ninyo sa mga ganitong situations? Let's talk about this. This is Buji Babera and you are listening to Tambike Session, an Anima podcast. Recently, nilaunch ang isang handy guide about cyclist rights called Batas Bisikleta. If you look into it, hindi lang siya for cyclists eh. Anyone can use this too. It contains information about your rights and some actions that you need to take after road incidents. Kasama ko ngayon si Ira Cruz from Alt Mobility Philippines, the one responsible for making this handy guide. Hello Ira, welcome back to Tambike Session. Hello, Buji. Kamusta ka? Hello, eto okay naman. Okay. Nabalitaan ko na you launch your Batas Bisikleta recently and seeing from the teaser, ang ganda ng turnout. Thank you. Na Oh, sobrang touched ako sa lahat ng dumating kahapon kasi not only was it on a Sunday, Mother's Day pa siya. and at 3 p.m. kung saan sobrang init no magbibisikleta papunta Correct. sa venue. Pero Correct. congratulations on launching Batas Bisikleta. But for those listeners na hindi familiar with Batas Bisikleta, ano ba to? And what's the reason why you did Batas Bisikleta? Can you give us a brief history? Story time. Okay, sige. Una-una, yung Batas Bisikleta, isa siyang pocket-sized guide. Yung guide na ito, napo-fold siya ng sobrang liit tsaka sobrang nipis. At pinrint namin siya sa waterproof, tear-proof paper. Yung kasi gusto namin mangyari, ito yung isang, mailagay ito sa pitaka, sa wallet ng mga cyclists, o kaya mailagay nila sa loob ng bike bag nila nang hindi masisira. Or kahit mabasa, hindi siya masisira. Yung idea dito, kapag nagkaroon, or if they find themselves in any road incident, ilalabas nila to. They'll pull it out of their pockets, or their wallets, or their bags. Tapos malalaman nila yung mga basic rights nila sa kalsada. No? But I'm getting ahead of myself. Yung inspiration kasi dito, bilang isang bike commuter, napafrustrate ako kasi parang lagi na lang tayong talo sa kalsada. Dinigit-git, dinidiscriminate. Tinatanggalan ng espasyo. Tinatanggalan ng espasyo. Yung parang talagang tinatanggalan tayo ng dignidad ng gobyerno kapag nagba-bike commute tayo. So yung inaisip ko noon, kailangan natin magkaroon ng mas maraming protection, mas maraming karapatan sa kalsada. So naisip ko, baka dapat gumawa ng bagong batas. Kasi yung automobility, nakikipagtulungan naman kami sa congressmen at senators. So naisip namin, baka pwede kayong magmungkahi, mag-suggest ng isang piece of legislation to improve the rights of bikers. Tapos, kinusap ko yung kaibigan ko, lawyer. Sabi ko, oy, sulat naman tayo ng batas. Tapos yung sagot niya, hindi na kailangan. Kasi marami palang batas na existing na nag-a-apply sa ating mga siklista dun sa mga common accidents o incidents na nangyayari sa atin sa kalsada. So yung una What nga namin talaga? ginawa, Ako personally, parang hindi ako sure na madami pala. existing pala siya. So yung nagulat din ako, akala ko kailangan gumawa ng bagong batas. Yung pala maraming existing. So nag-survey kami ngayon, nag-crowdsource kami sa mga bike groups, ano yung mga karaniwang nararanasan nila sa kalsada. Tapos, kasama yung 3 volunteer lawyers namin, binanggaan nila tinapatan nila ng mga applicable laws, Yan, mga batas. dapat talaga binabangga natin yan ng mga Tama, applicable laws. tama, tama.
Tapos, ang isa pang naging inspiration dito, yung isang naging biktima ng road rage. Nakatabi ko yung biktima na to sa Senado. Tapos nalungkot ako dun sa sabi niya sa amin. Sabi niya sa amin, feeling niya, kasalanan pa niya na in-insist niya yung karapatan niya sa bike lane. Na What? parang sa, What? oo, parang sa, Ito ba yung recently na nag-viral dun sa Quezon Avenue? oo, sa, What? sa pagkakaintindi pa niya, kung kasalanan pa niya na in-insist na yung karapatan niya. Na kung hindi niya ginawa yun, hindi dapat nangyari yung road rage. Ano. So doon talaga ako nabahala na parang, aba, siya na yung tinutukan ng baril. Siya pa yung guilty. Diba? Tapos, syempre, yung pangatlo, yung sarili ko na rin karanasan na pag nagpupunta ako sa police, kapag nung isang beses na nabangga ako, at ako pa yung tinanong ng police kung anong ikakaso namin dun sa tao. What? Hindi ko alam eh. So, imagine sa Wait dami lang, ng grabe. Grabe yun ha. Hindi niya alam kung ano yung siya mismo. I think siya yung mismo bibigyan natin ng oh, pocket guide. babalikan ko siya. Eh, sabi pa niya sa akin, o anong gagawin natin? Eh, sabi ko sa kanya, hindi ko alam. Ikaw tong pulis eh. So, wala. Oh So, my God, since hindi naman, Pilipinas, anong nangyayari sa'yo? di ba? Kaya piliin natin ang Pilipinas, guys. So, kung kung hindi nila alam yung gagawin. So, parang ako, sa dami sa dami ng taon na nagbibisikleta ako, isip ko rin, parang shit, hindi ko rin pala alam kung ano yung applicable na batas para sa akin. Ano. So, nangyayari, nabubuli tayo sa kalsada, kasi hindi natin alam yung mga karapatan natin. Pero at the same time, naisip ko, napakahalaga din na malaman ng mga nagmamaneho ng kotse na yung mga aggression na ginagawa nila sa kalsada can actually have criminal repercussions. Kasi baka iisip nila, Mm. yung gigit-git sila, wala lang yan. Okay? Naninigaw sila sa bintana, nagka-threaten sila, baka iisip nila kasi, wala lang yan. Pero napakahalaga din malaman nila na may criminal repercussions yung pinagkagagawa nila sa kalsada. Mhm, mhm, tama yan. Pero, Ira, so, kinonsult mo sa mga lawyers, kinonsult mo sa mga Oo. friends, and nung hindi pa siya nabubuo, what were their initial reactions towards this idea? Um, yung sa mga lawyers na, well, una-una bikers din sila. Ah, so sa kanila parang doon na-realize din nila parang oo nga no. Dapat natin i-summarize sa isang material yung mga lahat ng batas na applicable. Mhm. So syempre nag-research din sila para to make sure na tama yung ilalagay namin doon sa guide. Tapos napakahalaga din yung nilagay namin yung tinatawag na prescriptive period. Kasi if Ano I may ang fast forward, prescriptive ayan, period na yan? if I may fast forward to yesterday's event, may mga wrong notions pala na kailangan, akala ng mga tao, pag naganap yung aksidente ngayon, kailangan ngayon ka din mag-file ng kaso. Pero hindi Yung ba akala dapat ng mga ganun? apparently, hindi siya totoo kasi What? ayon din sa mga lawyers, yung lahat ng batas na to, may tinatawag na prescriptive period. Ibig sabihin nun, ito yung period mula kung kailan nangyari yung insidente hanggang kailan mo pwedeng habulin yung tao for that crime. Sa bagay, So, kasi siyempre, malay mo, di ba, may pasok ka that day, o kaya may kailangan kang gawin, papunta ka sa oo, ospital. kaya syempre, in all honesty, nabanggit mo kanina, di ba? Syempre, pag nangyari, magpapanik ka, ah, Yeah, oo nga, no. hindi mo alam kung ano yung nangyayari sa'yo, ganyan. So, syempre, hindi mo kalimutan, baka hindi mo naisip, uy, dapat palang habulin ko to para mag-file ng kaso. So, may mga ganong so, naitanong yan kahapon, akala ng mga tao, na kailangan ora-orada magpa-file ng Oh, case. so Pero, hanggang kailan kumbaga, pwede? example, for instance, ano ba? Kumbaga, say for example, namibisikleta ka tapos binabaan ka ng salon ng bintana nung driver tapos tinethreaten ka na sagasaan ka, etc. etc. According dun sa guide, pero disclaimer hindi ako abogado. Pero syempre, Pero nakalagay din kinonsulta yan sa abogado. Oo, nakalagay din sa guide na yun ay isang example ng grave threats na violation ng revised penal code.
and you have as much as 5 years para mag-file ng kaso. So, What? yung ganung mga bagay. So, Ay, hindi yan dapat wala. ini-imagine ko parang 1 month lang, 2 months, five Oo. years. So kung Ito, 5 years ago, binabaan niya ako ng bintana, pwede ko pa siyang habulin para pwede mo siyang kasuhan. habulin. As say, for example, kung yung kotse nakapatay ng biker, murder 'yun. Under the revised penal code, at meron siyang prescriptive period na hanggang 20 years. So yun yung mga bagay na yun. Oh. Inilista namin siya lahat. Pero Oh, ang interesting. ginawa na namin dito kasi syempre, para sure na sure kami, pagkatapos namin gawin yung guide, pinakita rin namin ito kay Attorney Chel Diokno. Ah. Chinek pala, kinusulta namin siya, chinek niya yung laman, pinakita rin niya din sa team din niya, at kinonfirm din naman niya yung verify din naman niya yung laman ng batas bisikleta. So, as far as we'd like to assure naman everybody na ginawa namin lahat ng kaya namin gawin para masigurado na yung laman yung batas bisikleta ay accurate. At hindi siya contestable. Baka sabihin nila, papel lang yan eh. Anong laban yan? Pwede mo Oo, sabihin, now see you in court. Parang gano'n. ayan. So, yun din yung sabi pinapayo ni Attorney Chel Joc na kahapon. Sa mga bagay na to, maganda kung lalapit ka para humingi ng tulong ng abogado. Pero at least, right off the bat, alam mo na may na-violate sa'yo. Mhm, mhm. So, Kasi nandito rin Buzi yung listahan ng ito pa yung isang normal na problema. Paano kumuha ng CCTV footage, di ba? Kasi yan, minsan tama. namibisikleta ka, makikita mo may CCTV footage. Minsan sasabihin sa'yo ng establishment, hindi pwedeng kumuha, o kaya kailangan may court order, o kaya may police report, etc. etc. So apparently, sa nilalaman ng Data Privacy Act, may responsibilidad yung establishment na magbigay sa'yo ng kopya ng CCTV footage if it is in aid of an investigation or if it is in aid of pursuing a crime. So, yung So, mga bagay na ganun. pag hindi nila binigay yun, pwede rin sila makasuhan. Pwede silang makasuhan. Siyempre case-to-case basis yan. Pero pwede silang, according sa research namin, pwede silang makasuhan ng violation ng Ah. Data Privacy Act. Basta So, kailangan ipo-pursue yung case. kailangan yung pursue. Eh, Kailangan eh, gagamitin mo siya for a case. Hindi mo siya gagamitin para ah, kumbaga pang shame sa social media. Ibang usapan yun. o kaya may pinupursu kang girl or boy, tapos gusto mo na parang, uy, Yan. nagkita Oo. tayo, ito yung meet cute Pero, natin, hindi pwede yun. pero say for example, gusto mo i-post sa social media kasi gusto mong ma-identify yung identity nung nag-hit and run sa'yo. Yun, pwede yun. Pwede raw yun, according to them. So yun I yung mga bagay see. na hindi natin minsan nauunawaan na pwede pala tayong kumuha ng footage sa CCTV. Nag-uumpisa pa lang tayo, dami ko nang natututunan and I hope our listeners are also learning a lot from Ira Cruz and Batas Bisikleta. Going back to the formation of this guide, gaano katagal yung ginugol nyo to have this, and gaano yun nga, research, alam ko matinding Oo. consultation to Sa amin have kasi, this incredible project. actually, in all honesty, hindi naman siya dapat nagtagal masyado. Pero since volunteer organization kami, minsan natatengke siya, no? In all honesty. Mm. Pangalawa, so all in all, siguro may halos may 1 year din namin siyang ginawa, no? Plus Mm. minus kasi minsan may natatabunan ng ibang mga issues sa transportation. Kaya syempre, Yeah. may mga Syempre trabaho mas din kami. mas 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 urgent yun yung Oo. umpisa. Oo. Well, hindi So, yun naman sa number hindi one. to urgent, pero Oo. So, yun number one. Saka syempre, we wanted to take time nung mm, simula to make sure na cover namin lahat ng mga common incidents na nangyayari sa mga siklista. So, nag-crowdsource kami, yeah. nag-research. Pangalawa, isa sa mga kinarir namin yung pagpipili ng papel. Kasi gusto talaga na o di ba? Kasi gusto talaga namin yung papel sa maraming mga types of paper na pwede mong i-fold na maliit, ano. Oo. Pero makapal siya. So gusto namin, humanap talaga kami ng papel na pwede mong i-fold tapos manipis siya. Pero at the same time, humanap kami ng papel
waterproof at tearproof. So para dun sa mga nakikinig sa podcast mo, kung nagpupunta sa mga music festival, yung armband na ibinibigay sa inyo, yan yung material na ginamit natin para tumagal talaga siya. Wow! Oo, kasi 'di ba pag nagbabike ka, syempre nababasa yung bisikleta mo pag Oo. inabutan ka ng ulan sa kalsada. Galing, galing, galing. And yung guide na yan, can you i-run through lang natin? Sayang yung iba dito nakikinig sa atin. So Oo. hindi nila nakikita kung ano yung itsura nung Batas Bisikleta Guide. Ano-ano ba yung mga nandyan? Well, So, so unang-una, hindi naman namin sasabihin isa-isa lahat. yeah. Pero just to Oo. summarize. Pero so unang-una, pagbukas mo sa kanya, ano yung 5 bagay na una mong kailangan gawin pagkatapos ng incident? Siyempre, unang-una dyan, yung sinasabi namin na kailangan i-check mo yung sarili mo muna. No? Kasi tayong mga siklista, minsan pag nagka-aksidente tayo, uunahin pa natin itabi yung bike natin. So, Yeah. pinapaalalahanan ka na ikaw muna, i-check mo muna yung sarili mo to make sure na i-document mo rin photos, videos. Kasi minsan, may mga nabagsasabihin pala ng mga siklista, kapag naglabas ng video, sasabihin sila, oy, bawal yan kasi Data privacy. data privacy. Pero Pero pwede. actually, may karapatan ka doon. Tapos pangatlo, dapat humarap ka agad ng isang enforcer o police o kaya police para i-report yung incident. Barangay Tapos ito yung officials, okay lang. oo, pwede naman. Pero ito yung pang-apat, feeling ko yung napakahalaga. Kasi yung bisikleta, since madali siyang buhatin, madalas kapag nagkakaroon ng aksidente, ang unang sasabihin sa'yo, itabi mo na yung bisikleta mo. Pero actually, hindi mo dapat yun gawin. Kasi scene of the, ano yun parang scene of the crime or nung scene of the incident. So, meron kang karapatang sabihin, teka, ayokong alisin yung bisikleta dito kasi E- kailangan makita muna to ng police. Ebidensya. Oo, oo. Siyempre, kailangan makita kung ano yung nangyari. So, minsan madalas kasi since maliit lang yung bisikleta, sabi, tumabi ka na, nakaka-traffic kayo. Pero actually, pwede kayong mag-insist na hindi, kailangan dumating muna yung police. So, yun yung pagbukas mo, yung 5 bagay na yun agad yung makikita mo. Tapos, pangalawa, Pero Ira, let oy, me ask something. Pero kahit na-document mo na, wag mo na itabi? oo, dapat pwede ka mag-insist na gusto ko makita ng enforcer, ng investigador kung ano yung nangyari dito. So, pwede mo i-insist yun. Kasi Okay. tatawag ka ng investigador. Wala nang dapat pinagkaiba sa mga procedure kung dalawang kotse yung nagkabanggaan. Yung pag ganyan, tatawag ng investigador, o papasinod naman, magpapatraffic. So, dapat ganun din yung sa bisikleta. Okay. Tapos may mga tips din. Make sure na makita ng enforcer kung nasan yung Correct. bisikleta, anong nangyari sa kanya. Oo, tapos mag-photo ka na, mag-video ka na, okay yan. May karapatan kang gawin yan. Tapos syempre, meron na rin tips kung paano mag-document. Kukuha ka ng mga contact numbers, pangalan ng mga witness, hanapin mo agad yung CCTV footages, etc. Yun yung mga unang makikita ko. Yun yung nasa harapan, yung mga unang-unang dapat mong gawin. Mm-mm. So later on naman, nandito na rin yung procedure kung paano mag-request ng CCTV footage. Tapos nandito na rin yung steps kung paano gumawa ng blotter at paano gumawa ng police report. Yun yung napakahalaga na documentation. And finally, yung listahan ng mga offense at yung mga batas na na-violate, kasama na rin yung prescriptive period na pinag-usapan Ah, natin kanina. yung mga pwedeng ma-violate, yung Oo. mga Ano yung mga example? Ako say for example, binangga yung bisikleta mo, tapos nasira siya, pwede siyang pumasok under reckless imprudence resulting to resulting to damage of property. Oo nga, no, Kasi pwede. property yan eh. Minsan kasi pag sinasabi nila, nasira yung bike mo, okay lang yan. Bike lang yan. Ah, bike lang yan. Pero actually, dapat meron silang responsibility na, na, well, kung guilty man sila, no? Na syempre, Oo. palitan or bayaran yung bisikleta mo o yung damages doon. Syempre, nandun din yung mga using of mobile phone. Kumbaga, say for example, nabangga ka kasi distracted pala yung nagmamaneho. So, pwede siyang pumasok under Anti-Distracted Driving Act, etc. etc. Mm. Yun yung nakalaman doon sa batas bisikleta. Yan, kaya para kasi 'di ba, madalas tayo nakakarinig na sinasabi na,
Naku, pag binangga mo yung siklista, lagi kang talo kahit anong mangyari, talo ka. But in reality is, baka may ginawa ka naman talagang kasalanan, may Oo, ginawa ka talagang krimen, kaya pwede kang makasuhan, pwede kang ano mo oo. yun, pwede kang makulong sa Tsaka, ginawa mong kasalanan. tsaka napakahalagang malaman ng mga tao na pag nasira ng kotse, yung bisikleta mo, dapat nilang panagutan yun. Kasi may case na lumabas kahapon na nabangga yung bisikleta niya, dinala niya sa police station yung nakabangga sa kanya. Ang tinanong sa kanya ng police, okay ka naman, di ba? Hindi ka naman nasaktan, di ba? Okay na yan. What? Pero bisikleta niya Oo. wasak. Nasira yung bisikleta niya. Pero dapat ngayon, alam ng mga siklista na merong tinatawag na reckless imprudence And damage resulting to damage to property. So property. dapat yun, sabihin na, okay, teka lang, may karapatan ako na, Ba nahabulin ka for claims. Tsaka bakit naman gano'n yung enforcer? Parang very aggressive naman siya against the ano, or parang very dismissive naman siya dun sa Oo. ginawa nung or Feeling sa ko, nangyari dun sa siklista. yeah. Feeling ko yun yung kasama yan dun sa mahabang proseso na ginagawa nating lahat na advocates na mabago yung mindset ng mga tao. Oo, Kasama dun yung including the police. enforcers. Eh paano naman Oo. pag yung enforcer parang hindi siya cooperative? Pwede ko pa rin ba siyang kasuhan? Ayan, maganda yan kasi ah ah fortunately, kasama natin kahapon yung legal officer at yung director ng PNP Highway Patrol Group kahapon at Sa nilinaw na yung mga during the launch, kahapon during the during the launch. launch. Oo. So kasama nila sila, kasama namin siya sa panel, kasama si Attorney Chel Diokno. At kung may mga kasong ganito, sinasabi niya na pwedeng subject to disciplinary action Mm. yung kapulisan, ano, kung hindi nila ginawa yung tungkulin nila. Kung kaya't kasama doon sa naging discussion namin kahapon, humingi kami ng kopya bilang follow-up dun sa Batas Bisikleta, humingi kami ng kopya ng procedures ng police para alam din natin kung sino-shortcut tayo ng police. Kasi may mga Mm. steps sila na dapat na Ginagawa. tinitake, ano. Oo. So, hiningi namin sa kanila yon. Supportive naman sila. May mga ibang kaso kahapon na sinabi nila, oh, ma'am, naplakahan nyo ba yung sasakyan? Kasi kung naplakahan nyo, tutulungan namin kayong hanapin Hanapin yung may yung kasalanan, kanina driver. naka-register. So, napaka-cooperative naman nung Highway Patrol Group na umattend kahapon. So, Galing, yun yung mga galing. bagay na dapat natin alam. Oo. Okay. You were talking about PNP, you're talking about Cheljok, no? You're talking about the event that happened yesterday. Oo. During the launch of Batas Bicicleta. Kamusta ang launch nyo? Mas, Sa Rappler oo. office, right? Oo, sa Raptor. So, masaya yung aming hard launch ng Hard Batas launch? Bisikleta. Hard launch na, oh, okay. ng Batas Bisikleta. Kasi hard launch talaga siya kasi kahapon nagsimula yung relationship ng Out Mobility with the Philippine National Police. Kami napakahalaga na magkaroon ng partnership kasi gusto rin namin malaman kung saan nila kailangan ng tulong at gusto rin namin malaman kung saan sila pwedeng makatulong din sa atin. Ano? So, unang-una, malaki yung pasasalamat namin sa director ng Highway Patrol Group sa pag-attend kahapon. At ito nga yung gaya na nabanggit ko, simula ng relationship namin with the Mm. Philippine National Police at ang buong bike community. So, napag-usapan nga yung yung proseso na dapat gawin ng police na hinihingi namin sa kanila. Pangalawa, gusto namin humingi ng tulong sa kanila and ito yung isa sa mga next steps namin na magkakalat kami ng Batas Bisikleta posters sa lahat ng police precincts. Para kung may mga insidente Ah, man, alam din makikita nila. nung alam Oo. nila. At syempre, pag kung ikaw yung siklista, dumulog ka sa police station, makikita mo yung mga karapatan mo. Pero pinakamaganda dito, yung assurance na nanggaling dun sa director ng Highway Patrol Group na supportive sila sa bisikleta bilang isang mode of transportation. Let's go! Ang ganda. Ang Yun, ganda di naman ba? nangyari. So, napakadaming tanong actually between Attorney Chel Diokno tsaka dun sa PNP. Mm. Napakadaming mga individual bikers at mga bike communities na dumalo kahapon. At ang dami na ng baon na tanong, which is very understandable kasi I think ito yung first time na nagkaroon sila ng opportunity to ask a A lawyer. At lawyer. Yeah. hindi lang basta-basta lawyers. Attorney Chel Diokno, at first time din na magkaroon ng opportunity na itanong mismo sa police kung ano yung
kung ano yung mga dapat naging handling ng kaso nila kapag sila dumudulog sa police station. Iba-iba yan. Wala din sa mga dinidismiss kasi hindi naman nasaktan. May kasama ring kaso na dininay ng police station na magpa-blatter. Una-una, karapatan mo yan na magpa-blatter ka. Pero yung isang kaso, pinagtawanan pa sila na gusto nila magpa-blatter. So yung mga bagay na ganyan, nasagot nilang lahat. At ang isa pang maganda dun sa naging discussion kahapon, kasi alam mo, napakahalaga nung tinatawag na humanity or yung putting a face to the bikers, no? At kahapon, in the face of discussing yung mga laws that apply to bikers, nagkaroon ng pagkakataon na to put a face to bikers at at nadidig natin yung storya. For instance, may nagtanong kahapon na hindi lamang sila hindi siya reckless eh. Ano siya eh, hinabol talaga intentionally para sa gasahan. At nung nag-react nung tinanong niya, nag-react si Attorney Chel Joc, no, sabi niya, ba, bihira yan ah. Ngayon lang ako nakarinig na intentional pala. Ang akala ang normally na nababalitaan niya ay yung mga reckless yung reckless behavior lang ano. Pero kahapon niya first time narinig na intentional yung pagsagasa doon sa mga bikers. At naging opportunity yun para sabihin ng mga siklista sa kanya na parang actually hindi ho yan rare. Yun ay Lagi pang-araw, nangyayari. oo. Lagi nangyayari. So yung nagkaroon ng opportunity na makita ng isang abogado at makita ng pulis na itong mga bagay na to, hindi to anecdotal. Araw-araw to nangyayari. At Yeah. nagkaroon ng mukha yung mga tao na nagreklamo. Nandun yung mga nanay, nandun yung mga bata, ah, nandun yung mga nag-aaral, nag-bike commute, etc. etc. Na sila mismo yung nagkikwento ng story nila. So yung napakaganda ng exchange. Napaka-conducive. Wala na away, napaka-polite ng conversations at naging kaya po lahat ng mga tao. I hope we can have more of that conversation, no? Maulit pa ba to? Oh, Sa actually, yan. Actually, may ginagawa na kaming part 2 Nice, nitong nice, nice. Batas Bisikleta launch. Pero gagawin namin, medyo iibahin namin. Ano. Hindi ko muna sasabihin yung partner, pero ang ginagawa namin, gusto namin magkaroon ng opportunity, number one, makapag-train ng ibang tao para madala itong knowledge na to sa mga cities outside of Metro Manila. Oh, that's Pangalawa, right. That's good. since outside of Metro Manila siya, we're also looking to translate yung Batas Bisikleta into other dialects. Kasi ngayon, English and Filipino pa lang. Ganda. Pangatlo, makapag-print pa kami ng additional para mapadala namin sa ibang syudad sa labas ng Metro Manila. Yan yung next steps na aabangan natin lahat. And while we're still waiting for that, you can follow Alt Mobility PH on their socials. Sa Threads, sa Instagram, sa Facebook, sa Twitter, for, Yep. to check more details and updates about Batas Bisikleta. So, Ira, gusto kong malaman, magkano ba yung Batas Bisikleta for those people who would like to get a copy? Yung Batas Bisikleta, libre siya para sa lahat ng Libre? siklista. Libre siya. Libre! Grabe, with all the work that Libre siya. you've done, libre Libre siya. siya. Libre siya. Wow, And thank you. we could not have done it without the help of the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in the Philippines na naging main supporter namin sa paggagawa ng Batas Bisikleta. Sila yung nag-fund nung study, sila yung nag-fund ng printing at pati ng event kahapon. Ganda naman yan. Ganda So, naman, libre. And for sure, no? May plan pa kayo to reprint it. Oh yes, we're definitely printing. We've already coordinated with the supplier para mag-print pa. Pero Open pa ba kayo alam sa mo, mga sponsors dyan? Baka naman nakikinig dyan ng mga... oo nga eh. Actually, ang dami. May mga lumalapit na sa amin nagde-deposit ng donations nila. So, gina-gather namin kasi pag mas malaki yung order mo, mas mababa yung price per unit. So, we're still waiting for some donations to come. Pero at the same time, dumalapit din kami sa mga mall administration kasi gusto sana makapag-partner sa mga malls kasi sila yung maraming bike parking para makapaglagay ng poster sa bike parking areas at makapagbigay pa ng additional copies din sa mga tao. Sa mga Pero brands dyan, tsaka mga institutions, ito na ang opportunity yan. ninyo. Sponsoran Hindi nyo ang lamang printing.
hindi lamang sana kailangan din namin ng tama, kailangan namin ng sponsor para makapag-print pa ng marami, para mapagbigay namin ito ng libre. Pero we're also calling on mga law clinics. Kasi according to Attorney Chel Diokno, nasa batas, nasa regulation ng Supreme Court na ang dapat lahat ng law colleges ay may tinatawag na law clinic. Kapag nakita mo yung kopya ng batas bisikleta, meron siyang QR code. At Mhm. nandun, yun yung work in progress namin kasi doon namin ilalagay yung listahan ng mga legal clinics na pwedeng magbigay ng libreng tulong legal Mm. sa mga nangangailangan. So yun ang tinatrabaho din namin ngayon, madagdagan yung mga partners namin, the legal clinics, para kung meron man kailangan ng legal assistance, pwede Mm. silang dumulog dun sa mga legal clinics na yun. So kung may mga Nice, nakikinig nice. din dyan Ganda na niyan. abogado, bukas po yung aming pinto para makapagtulungan sa inyo para makapag-offer kayo ng legal Mm. assistance. Para din naman sa mga hindi aabot or gusto nila, prefer nila soft copy, pwede rin kayo mag-download ng soft copy. May Nandun soft yung link, copy din. nandun yung link sa social media accounts namin. At Ah. Mobility PH. And I'm pretty sure hindi naman 'to ime-message kayo para makakuha ng physical copy, 'di ba? Saan ba Um, puwedeng makakita or maka maka-grab ng, copy nito? so far, yung initial list namin, meron kaming 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7, mga 20 bike shops and coffee shops across Quezon City, Makati, Pasig, and Mandaluyong na nagke-carry nung first batch nung na-print namin. Mhm, You mhm. can see the list din sa social media accounts namin at Outmobility PH. At nandun din yung download link kung gusto niyo naman ng soft copy na isi-save sa cellphone ninyo. Ito parang nakikita ko sa, isang listahan, mga Yeah. cafes, mga bike shops. Oh, Yes. interesting. Yung mga partners. At yung iba sa kanila nag-donate ng pera para makapag-print pa kami ng more copies. Oh, ang Kahapon may mga galing. lumapit sa amin individuals na nag-offer ng donation din. At may dalawa o tatlo na lumapit sa amin na lawyers na ino-offer yung sarili nilang oras Mm. para tumulong sa mga nangangailangan na bike commuters. Okay, so merong Quezon City, Pasig, Makati, and then one cafe in Mandaluyong. Keep Yes. other cities in Metro Manila, Yeah. puwede pa ba silang humingi ng kopya sa inyo if Oo, they want to for sure. partner? For sure. Kasi ito ba initial list pa lang ito. Meron na kaming funds to do another round of printing. At definitely dadamihan namin yung either i-refresh or i-refill namin yung laman, yung mga supply ng mga bike shops na to, at magdadagdag pa kami ng additional bike shops and coffee shops na pwedeng mabigay ng libreng kopya. Ayan. So, mga cafes, coffee shops, institutions, in Malls, Metro yan. Manila, malls, lapit lang kayo Legal sa clinics. Alt Mobility Philippines on their social media if you want to partner with them and if you want to carry, batas bisikleta sa inyong mga shops. Tara, tulong na din sa mga siklista and to anyone actually, 'di ba? Yes, yes. Bukas kami. Kung ano man ang klaseng tulong na gusto ninyo, we're happy to work with you. Kahit Eh, kahit gusto niyo may kausapin kami ngayon, ang gusto naman gawin ng organization niya, humingi sa amin ng kopya, tapos sila mismo yung magdadala dun sa kung saan man usually nakatambay yung mga bikers, mag-aabang sila sa side of the road, mamimigay sila ng kopya sa mga siklista na dumadaan. So that's nice. any help is more than welcome. Yeah. Just contact us on social media. Oo. Sumasagot naman kami agad. Pero kung gusto niyo ng mabasa, merong soft copy. Ang QR code ay nasa social media pages ng Alt Mobility PH. PH. Yep. You can check that out. Ira, grabe you're doing a great job. Thank you for doing this. No, thank you to you kasi napakahalaga din na ma-amplify yung ginagawa namin at ma-amplify yung mga pangangailangan ng mga siklista. So, malaking tulong talaga yung mga programa tulad ng sa'yo para ma-amplify at mas marami kami marating na tao. Yan, salamat, Maabot na tao. salamat. Salamat, salamat. At I really can't wait for more people to get a hand of Batas Bisikleta. Mabasa nila at malaman nila ang kanilang Yep. karapatan on the road. At Yep. ma-assert nila kung ano yung
dapat nilang ma-assert bilang mga naargabyado sa kalsada. At wag silang Yep. matakot, 'di ba? Kasi parang ang daming nahihiya, natatakot, parang sige bahala na lang, hassle 'yan, ganyan. They should know that they have a right on the road na hindi lang sila, second class citizens dito sa Pilipinas na Oo, protektado sila ng batas. yung pamimisikleta is part of the solution. Yung mga namimisikleta ay tumutulong makaluwag ng ating mga kalsada para gumunta yung mobilidad ng lahat. So, kesa Yes. businahan natin yung mga namimisikleta, pagbaba na natin magpasalamat tayo sa kanila. Nice. Tama yan, tama yan. Ira, maraming salamat for sharing Batas Bisikleta to the Tambike Session audience. Yep, anytime. Yes, I'm really happy to learn so much in this episode. At sana sa mga listeners din natin, madami kayong natutunan. Know your rights. Yep. Hindi lang mga siklista, kundi everyone who's using the road. Sobrang importante na malaman natin ang ating karapatan bilang mga mamamayang gumagamit ng kalsada. Again, Ira, and to our listeners, maraming salamat sa isang masaya at very informative na kwentuhan. At sana magkwentuhan ulit tayo sa susunod na episode ng Tambike Session. This is Buji Babiera. Goodbye.